Nakatakas si Vice President Sara Duterte sa isang pananambang na naganap habang siya ay nasa biyahe patungo sa isang event sa Mindanao. Ayon sa ulat ng kanyang security team, biglang pinaputukan ang convoy ni Duterte habang dumadaan sa isang liblib na lugar. Agad namang rumisponde ang kanyang mga security personnel na nagresulta sa isang sagupaan na nagtagal ng ilang minuto bago tuluyang napigilan ang mga armadong salarin. Sa kabutihang palad, walang nasaktan atan sa pangyayari at ligtas na nakarating si Duterte sa kanyang destinasyon. Sa kanyang pahayag matapos ang insidente, ipinahayag ni Duterte ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga security personnel na mabilis na tumugon at nagligtas sa kanya. Ibinahagi niya ang kanyang pagkaalarma sa pangyayari at ang pangangailangan ng mas mahigpit na seguridad para sa mga opisyal ng gobyerno. Sa kabila ng takot at pangamba na dulot ng insidente, nanawagan si Duterte sa publiko na manatiling kalmado at magtulungan upang masigurong hindi mauulit ang ganitong klaseng karahasan. Ang insidente ay nagsilbing paalala sa lahat tungkol sa patuloy na banta ng karahasan at kahalagaan ng seguridad para sa lahat ng mamamayan, lalo na sa mga lingkod bayan. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kakalimutang i-click ang subscribe at notification button para maging updated sa mga balita sa ating bansa. Sa iyong palagay, may kinalaman ba ang Pangulo at ang kanyang asawa dito? I-comment mo lang at ating pag-uusapan sa susunod. Pagbati niya. Ayan, ginamit na naman ng mga hudas si Imelda Marcos sa kanilang dinner, happy Sunday ek. So kung mapapansin mo, wala dyan si Sandro at may mga nakarating sa atin information, allegedly ay nagpaparehab yata sa kakasup-sup daw ng singhot ng pulburon. At wala rin dyan si Senator Amy Marcos. Well, lagi naman siyang wala dyan. At baka hindi niya makayanan yung panghi ng pagkatao ni Lisa Tanas. And I hope, sabi nga natin, may pinangahawakan tayong isang hibla na lamang na, kailangan gawin ni Senator Amy Marcos dahil galit na ang taong bayan. Kayo, kahit na kayo ay talagang umaasa pa rin, pero ang sabi nyo nga ay manggagamit si Senator Amy hanggat hindi pa siya tuluyang magsabi sa publiko na ang kapatid niya ay hindi fit maging presidente dahil ito ay addictus benedictus at na-witness niya mismo nung sila ay mga bata pa. At ang nagpapatakbo ay ang kanyang sister-in-law na Judas Ahas at lahat-lahat na. So ngayon, siyempre kasama din si Senator Amy dyan na sinasabi ng taong bayan na siya ay inaahas din niya o ine-etchos kayong mga mamamayang Pilipino. Dahil kung meron dito talagang ang nagpahamak sa taong bayan, ayon sa mga komento, kundi ang pambansang ate. Okay? Dahil alam niya na ang kanyang kapatid ay isang addictus benedictus. So kailan siya magsasalita? Tignan natin at you'll never know, maybe sooner or later. Pero yung iba, sukang-suka na sa kanya at talagang gusto nyo na siya magsalita. But tignan natin. And because, si Inday Sara at si Amy ay nagkakaututang dila pa rin. Tignan natin kung ano ang gagawin ni Senator Amy. Kung totoo ba yung mga nakarating sa atin na information na anytime soon ay mayroon siyang maninindigan siya para sa inyo. We'll see. Okay? Konting panahon na lang yan. Batiin muna natin si Solid Maharlika nako, si Barkadahan. Yan, thank you, Palangga. Okay, let's talk about, si Winnie Rosario, sabi ni Rachel Tan, gusto ko itong papuri mo, dahil Sunday. Wow, ang ganda naman ng kulay ni Falanga. Yes, syempre talagang gusto ko magpakulkul at syempre with matching, with matching lipstick na bonggang-bongga for that purple. Di ba? Di ba? Di ba? Bongga, nabura na kasi nag-inom ko ng kape. So ngayon, mga hitad, ito na ang mga chika boom boom. It's not chika boom boom. Ito po ay nakakasuka.
nakakarimarim na kailangan ninyo talagang kumilos at actually may nakausap tayo ng mga men in uniform, actually men in uniform na itinapon siya sa bundok ng hibok-hibok dahil talagang gusto ni Lisa Tanas at ng gobyernong Bangag yung nakaupo sa mga posisyon na gusto nila ay katulad nilang mafia. So yung mga matitino ay tinatapon sa bundok ng hibok-hibok. Again, sabi ko nga kagabi, itong laban natin between good and evil o between Bangag at Maisog. Imagine nyo mga kababayan, ayan, namigay si Romualdez na naman. Ayan, Romualdez Rice, nagba-viral na yan. Halos lahat nag-post na yan. Okay, nagbigay ng 2 kilong buga. Ilan yan? Mga 1 kilo lang yata yan, no? Actually, magaling ako sa pagtansya eh. I'm good at estimation. This is 1 kilo lang, no? Parang 1 kilo lang binigay. Isa ba yan? 2, wala naka-label. Anyway, bakit ginagawa yan ni Romualdez? Syempre, yan ay name recall. Actually, bawal yan dahil may batas na politiko. Kung natatandaan niyo noong February of this year, nagsabi si Baste, hinamon niya yan si Martin Romualdez Tambaluslos na punot dulo ng kahirapan ninyo lahat dahil punot dulo ng pagnanakaw simula pa nung Marcos Sr. ang kanyang pamilya, ang mga Romualdez. So hinamon niya ni Baste na kung magbigay-bigay ka, 'di ba? Subukan mong magbigay ng hindi nakalagay ang iyong pangalan. Kasi ang mga Duterte pag nagbigay sila ng ayuda, hindi nila nilagay ang pangalan nila from the people of Davao. Not from Duterte, but from the people of Davao kasi hindi naman pera yan hindi yan pera ni Romualdez. Pera yan ng taong bayan, pera ng taxpayers. Now, mga kababayan, sabi ni Adnan, okay, 1-2 kainan lang yung rice na yan. Exactly. Bentot, ayan, nasusukan na siya kay Ngagba. Yes, bakit? 1-2 kasi bayad yan, suhol yan. I mean, panggagamit yan sa ating mga maliliit na taong kapit sa patalim na naghihikahus na instead na, sabi ko nga, everyday paulit-ulit na dapat bigyan sila ng livelihood program, sustainable jobs, di ba? Forever na trabaho or oportunidad. So binibigyan lang kayo, ayan, 1 kilo, 2 kilo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kumilos na kayo. Ayan, Romualdez Rice, kanya ba to? Pera niya ba to? Galing sa bulsa niya? Tulog pa rin kayo. Yung mga dating Piklawan, Dilawan, tulog pa rin kayo. But again, it's your choice. Okay? Vote vying yan. In short, sabi ni Don Ramon, okay na wala. Gigil na talaga galal ako, sabi ni Ling. Ngayon, mga kababayan, it's so alarming. Oh, by the way, bago tayo mapunta sa assassination, yung grupo ng ating mga maisog sa New York ay kahapon ay pumunta sa harap ng United Nations kung saan ang grupo nila Attorney Valera at ang ating Sara Duterte supporters in New York ay nagkaroon sila ng pagtitipon o peaceful rally doon sa harap ng United Nations kung saan pinapahiwatig nila ang mga paggigipit, pagiging abuso, lahat na from extraction, lahat ng issue na ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. ay dinala nila sa UN. Sana, mga palangga, Madam Jocelyn, lahat po kayo dyan, ang gawin natin, talagang manawagan tayo sa buong New York. Filipino-American citizens na magkaisa kayong lahat dyan at yung neighboring state like New Jersey, di ba? Washington DC, even California, kung gustong pumunta dyan, ay magkaroon tayo ng isang talagang non-stop na pagwawelga. Pero peaceful, nagkakasayahan at ipakita yung mga banner sa United Nations. Lahat ng kidnapping ni Lisa, lahat dapat paikot doon sa UN.
para makakuha tayo ng attention. And not only that, you can go to Europe also. I mean, yung mga nasa Europe. Diba? Ibig sabihin, pwede din natin gawin sa Europa, kung saan may UN, at dito sa New York. And that's good idea po. I'm so happy na ginagawa ninyo yan at makakuha tayo ng awareness dito sa United Nations International dahil wala na nga tayong kakampi sa mainstream media dahil hawak na lahat ni Liza Tanas, ni Tambaluslos at ni Bangag Jr. So yun ang way natin all over the world para magbigyan ng pansin itong problema natin na ibabala na nga kayo sa gera. At ibabala na kayo sa bang. Gusto kayong gurgurin ng mafyang gobyernong ito. Kaya nga sabi ko, it's your choice. Ano ba title natin? Planong assassination attempt ni Liza Tanas at Tamba Bangag. Alright? So napag-usapan natin the other day, I believe, yung tungkol din sa breaking news natin na planong paggurgor kay Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan. This is alarming. Hindi po si Attorney Vic Rodriguez ang unang may planong gurgurin. Dahil, mga kababayan, ako mismo 3 pagplano nilang gurgurin ako. At nai-report natin yan sa FBI. So according to our source, mga kababayan, ang may plano nito, okay, but wala ko. Okay. Ang may plano nito, mga palangga, wala namang iba. Sino bang kaaway ni Attorney Vic Rodriguez? Wala siyang kaaway. Wala kaming kaaway. It just so happened na kritiko kami. At kami ay nagvo-voice out dito para malaman ng buong sambayan ng Pilipino na ang gobyerno ni Marcos Jr. ay isa pong manggugurgur. Ulitin ko po, even sa mga kasong isinampa sa ni Liza Tanas, ay naka-highlight siya at ang pamilya niya patungkol po dito sa death threat sa akin. Alright? At inireport natin niya sa FBI. At doon sa kanilang press conference ng mga kasabwat, okay, ni Liza sa pagtanim ng mga kaso laban sa akin sa paggagawa ng mga kwento, fabricated crime, it's fabricated crime na patuloy nilang ginagawa dyan sa Pilipinas at kahit sa Amerika ay gusto nilang sindakin ako. Pero hindi tayo magpapasindak dahil lalaban tayo at actually maganda po ang mga progreso ng ating mga kaso na ginawa-gawa nila, but I just can't speak right now. I'm just waiting for the right time sa ating victory, tunay na victory. Ngayon, mga palangga, doon sa kanilang press conference, okay, ng press conference ng mga alipores ni Liza Tanas, merong statement yung kanilang bakit kailangan ko to ikwento? Merong statement yung kanilang abogado dito sa Amerika na nag-hire sila ng private investigator para sa akin. Okay? Bigla ko naalala yon. Okay? Nag-hire daw sila ng private investigator para i-serve, okay, yung kanilang kaso para sa akin. You know, hindi po, porket hindi mo alam ang address ng isang tao, ang last resort mo ay private investigator. Maraming paraan. Pwede kang magpa-publish sa newspaper and later on, pag hindi sumagot yung kinakasuhan mo, merong mga legal process yan. Not to the point na ipa-private investigator mo si Maharlika. Saan sila kumuha ng pera? Yan ang malaking katanungan. Ganun ba kayaman ang mga dating dugyot na mga walang nilalamon at puro pang i-scam ang ginagawa na kayang mag-hire ng private investigator? My analysis dyan sa mga private investigator na ginagawa ng gobyernong Bangag, front lang yan. Pero yan, ang tawag dyan mga palangga ay surveillance or casing. Okay? To do criminal activity. Diba? Yun yung ginagawa kay Attorney Vic. Actually, hindi private investigator ang hinire nila. Nagpanggap, mga kapalangga, itong babae at lalaki, ay tignan natin dito,
nagpanggap yung isang babae, isang lalaki na kunyari po ay pasyente, what do you call it? Kliyente, okay? Kliyente na naghahanap ng legal service sa opisina o sa law firm ni Attorney Vic Rodriguez. So ang tawag sa ginawa ng 2 days ago nitong lalaki at babae na nagpanggap, mga kababayan, na hingi ng legal service sa opisina sa law firm ni Attorney Vic na wala naman silang appointment. Okay? At nung nagpumasok sila doon sa building na yon, ay mayroon bago pa sila nakarating actually sa opisina doon sa floor kung saan nandoon yung office ni Attorney Vic Rodriguez o ng kanyang law firm, mga palangga, meron pa silang mga ginawa before that na ang babae ay bumaba sa second floor, parang talagang may planong, bumaba sa second floor, naghagdan, parang hindi mapakali, tapos may tinitext na siguro ang tinitext niya based dun sa, napanood ko kasi yung video, hindi lang natin pwedeng ipakita yung video ngayon, mga kababayan. So na meron silang hitman sa labas. So nakikita natin yung babae at lalaki, minake sure nila na nandoon si Attorney Vic kasi nga ang question nila is nasaan si Attorney Vic? 'Di ba? Nag-oopisina pa siya dito, kailan, hindi ganoon ang kliyente na may problema kasama, marital problem ang I think ang kanilang issue. Tingnan natin. Nagpanggap na okay. Basahin natin ulit dito. Alright? So, kailan to? Nung Friday. Ano ba araw ngayon dyan? Friday dito. Alright? So, nagpanggap, di ba? Na yung nagpanggap itong babae at saka lalaki. Yung babae na iwan sa lobby, tapos yung lalaki umakyat sa opisina. Ulitin natin, wala siyang appointment, nag-walk-in lang at nag-inquire ng marital legal service. Tapos iniwan niya yung babae. So kung iniwan niya yung babae, marital problem ang problema nila, whatever marital problem ang yung eksena nila, bakit naiwan yung babae? Yun yung question. Bakit naiwan yung babae? Kung sila dalawa ay kailangan ng problema, bakit may nagpaiwan? So may nakita dun sa CCTV na nagte-text yung babae. Hindi lang natin alam kung sino tinitext niya, but definitely yung sa mga galawan nila, dahil suspicious talaga, malamang, minimake sure nila kung nandoon ba si Attorney Vic Rodriguez sa kanyang opisina. Then, yung mga assassins ay nandoon lang sa labas. Di ba? Na, eto, ganyan, ito, nakapwesto, But ganun pa man, ang purpose nila doon ay humingi ng legal service. Pero ang unang tanong, nasaan si Attorney Vic? Mga lawyers yung kaharap niya. Bakit si Attorney Vic ang hinahanap niya? Magkakilala ba sila? Yun ang titignan ninyo. At kailangan talagang, mga palangga, na kayo ay kumilos na. Then according to the lawyer na nag-assist sa kanila, na sinabi nga niya na hindi na napupunta dito si Attorney Vic for 2 years na. Tapos nag-insist pa yung lalaki, saan siya nag-opisina? Wala ba siyang satellite office? Yan ba ang nagkukonsulta o nanghihingi ng legal service about marital eklabush? So dito nga, palangga, very alarming. At anyway, na pinaimbestigahan naman na ito at ito'y na-report rin sa pulis. Narinig na naman na natin dito. Then ang certain persona na ito ay ang nakapirma dito sa kanilang logbook ay yung certain Spencer Alcaraz at Veronica Constantino. So you know what, nung breaking news natin ito, hindi kagad nag-sink into sa akin kasi hindi naman ito yung topic natin, dapat breaking news lang. So kung sila ay mag-asawa, magkaiba sila ng apelyido, well, that's possible. Pwede naman yun. Yun ay isa sa mga points na sa investigation, kayo ba talaga ay mag-asawa na nagsisik ng legal advice? So, isa yun sa mga puntos. Pero bakit tong legal service nilang mag-asawa, bakit hiwalay sila? At bakit yung babae parang may kinakausap pa ikot-ikot pa doon sa lobby at yung lalaki ay nasa loob ng opisina? Actually, dangerous yun, mga palangga. Very dangerous. So ngayon, pag-uusapan natin, bakit ba may mga ganitong klaseng nangyayari ngayon sa ating bayan? Ulitin ko, hindi lang po si Attorney Vic
ang unang may ganitong klaseng gustong manggorgor. Okay? Sa mga vloggers, ang sinong unang ginurgor? Si Percy Lapid. Ayun ang kawawa, nagurgur talaga siya. And now, ako gusto nilang gurgurin dahil syempre, sobrang grabe yung expose natin dito na galing mismo sa mga government officials na ipinapakita natin sa inyo kung gaano po ka-mafia ang gobyerno ni Tambalisa Tanas Bangag. Okay? Ano ba ibig sabihin ng assassination, mga palangga? Ang paggurgor sa isang taong importante o sikat, let's say artista, o vlogger, di ba? O prominent na personalidad na mayroon, madalas kasi yung assassination, well, may mga na-assassinate na hindi naman political inclined. Well, yung mga politiko talaga. Okay? Yung mga taon like me na mayroong paninindigan at mga whistleblowers na nagsasalita laban dito sa bangag na gobyernong ito. So nakikita natin doon na ginawa nga nila is surveillance. So si Agent Morales, alam niya yan, casing. Okay, tinignan muna nila, mga palangga, yung location ng kanilang target. Diba? Kasi yung target nila, high profile to eh. Attorney Vic, former executive secretary, former leader. Now, leader pa rin yan ninyo dahil, siya ay patuloy na nagiging boses ng bayan. Siya ay public figure. Okay? Napaka-influential nitong taong ito sa buong mundo, sa lahat ng mga sa mga Filipino abroad. So, ito yung target. Kaya merong Gorgor Nation. Huwag natin buuin yung English. Okay, yung Gorgor Nation na gustong gawin ng, ayon sa ating source, alam mo, kahit wala tayong source di ba? But ayon sa ating puting ahas, wala pong ibang gagawa ng planong Gorgor Nation kay Attorney Vic o sa akin, kundi si Tambalisa Bangag at yung mga nakapaligid nilang mga bangag din o manggugurgor. Ano yung motibo? Very political. Why? Kasi very vocal si Attorney Vic na since 2016, siya ay spokesperson ni Marcos Jr. And I believe, takot na takot si Lisa Tanas, si Bangag ang gobyernong ito, baka mayroon pang ilalatag na mga information si Attorney Vic laban sa kanilang kabangagan. So number one, kaya may Gorgor Nation na plano dito sa kay Attorney Vic, sa akin at sa iba pa kay Attorney Glenn. Halos lahat tayo na mga nagsispeak up diyan sa maisog, mga palangga. Politically motivated ito. Dahil ayaw nilang nalalaman ng taong bayan ang mga kababuyan nila. Kaya ang target nila, kami, Attorney Vic, at kayo, even kayo, na mga commenters dyan, na let's say, for example, nakakilala kayo, pwede kayong maging target nito dahil sa ine-expose ng mga maisog speakers, ng mga vloggers like me, yung mga kasinungalingan, yung mga pangaharas, yung smuggling and everything, yan po ang dahilan yan. Kaya naman, ganito yung galit, okay, na gustong maggorgor dito sa amin. O particularly dito kay Attorney Vic. Sabi ko nga, di ba sa inyo, si Lisa Tanas ay vindictive narcissist. So ano itong gagawin nila? Personal vendetta. Paghihiganti dahil sa what? Yung galit nila sa amin dahil nalalaman na ng buong mundo ang mga injustice, ang mga pagnanakaw, ang pagpapanalo sa loto. Ngayon may nanalo na naman, 70 million. My God, mga kababayan, ito yung mga dahilan kung bakit nilang gustong Gorgor Nation. Kasi ito yung ganti nila. Ganito siguro sinasabi ni Lisa Tanas at ni Kuting. Ay tamba. Nagsasalta kayo sa maisog which is hinarangan na nga, di ba? In the past, nakita nyo, hinarangan yun, nilagyan ng mga traktora, ng mga truck, para lang hindi matuloy yung maisog. So siguro, nasa utak kasi mga bangag nga sila. Wala sila sa normal na katinuan. Ito yung ano namin sa inyo, yung ganti namin.
Ito yung counter namin. Ito yung retaliation namin sa inyo. Kasi kayo ay maiingay kayo, sinasabi niyo yung aming pagdanakaw, sinasabi niyo yung aming lahat ng korupsyon. So ito, mag-hire kami ng gorgor na tao, manggugurgor. Kaya mayroong gorgor, dapat pala yun ang title natin, Gorgor Nation, kasi yung ating paninindigan at marami na tayong nagsasalita buong mundo, hindi matanggap ng mga buang, ng mga bangag. Ang gumagawa po kasi mga kababayan ng pagpaplano ng Gorgor Nation, okay, ay mga taong may saltik, psycho, or mga, well, you know what, the fact na ang mafiyang gobyerno ay gumagawa po ng katiwaliang walang habas, something wrong with their heads. Ibig sabihin, kriminal, puro pagkawalang-hiyan ang nasa utak nila at wala silang puso para gawin ito. Wala silang pakialam na mag-hire sila ng taga-gurgur sa ngalan ng kanilang pananatili dyan sa pwesto. So para makastay sila sa power at manahimik na lahat, para walang magsalita na magtapang na magiging maisog, gugurgurin natin silang lahat. And I believe, hindi lang ito kay Attorney Vic Rodriguez, sa lahat ng mga nagsi-speak up. Di ba? Dahil ang ginagawa nila, mga haras,